Hello, welcome back muli sa One Tamad Recap. Bago natin simulan ng kwento, magsha-shoutout lang si Paring Digong sa mga masugid natin taga-subaybay. Bago nyo panoorin yung recap natin, i-shoutout ko muna si Darkstar389. Shoutout kay Precious Kenneth Cyrus Santos. Kasi may naghirapan ako dito sa pangalan. Shoutout din kay Habibayo Ong. At ito naman si Naruto Official Channel. Bago ka na Naruto ha. At shoutout kay Kaiban Brothers. Ayun na. Mabuhay kayo. Birak. Sa pagbungad ng eksena, natagpuan ng mag-asawa ang isang sanggol na iniwan sa tapat ng kanilang bahay. Pinangalanan nila ang sanggol bilang Kiao Feng at inalagaan na parang tunay nilang anak. Lumaking magalang at mabuting bata si Kiao Feng sa piling ng mga kumupkop sa kanya. Nagkaroon din siya ng pribilehiyong mag-aral sa ilalim ng legendary Shaolin Master na tinuruan siya ng maalamat na teknik sa pakikipaglaban. Sa paglipas pa ng mga panahon, naging mahusay na mandirigma si Kiao Feng at naging pinuno rin ng sekta ng mga pulubi. Isang araw habang si Kiao Feng ay nasa kainan, dumating ang ilang grupo ng monghe na may dalang karwaheng nakatakip ng tela. Umalog ang karwahe at napagtanto ni Kiao Feng na may tao sa loob nito. Hinimok ni Kiao Feng sa monghe na palayain ang kanilang bihag, ngunit nang tumanggi ito, ganito ang sumunod na nangyari. Kalaunan, dumating ang ilang grupo ng nakakabayo. Dito napagtanto ng monghe na ang kinalaban niya pala ay ang leader ng sekta ng mga pulubi na si Kiao Feng. Sumunod na tagpo, nagpulong ang buong sekta. Sinabi ni Elder Bai Shijing na mayroong traidor sa kanilang sekta, at ang traidor daw na ito ay nasa mataas na posisyon kung saan ang tinutukoy niya mismo ay walang iba kundi si Kiao Feng. Inakusahan niya si Kiao Feng na pinatay raw nito ang kanilang deputy chief na si Madayuan. Pinatunayan nito ng kanyang asawa na si Lady Ma sa pamamagitan ng liham mula sa deputy chief. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Feng dahil batid niya sa sarili na siya ay inosente. Ilang saglit pa, dumating ang matandang si Elder Shu at inihayag nito ang nakakagimbal na katotohanan ukol sa tunay na pagkatao ni Kiao Feng. Sinabi niya na si Kiao Feng ay isang ampon mula sa Khitan Nation. Ikinagulat ng buong sekta ang kanilang narinig at tinanong si Feng kung ano talaga ang motibo niya. Ngunit maging si Kiao Feng ay nagulat din sa kanyang pagkatao at sinabing hahanapin nito ang buong katotohanan. Sa halip na patayin nila siya na mismo ang sumaksak sa kanyang sarili. Pagkatapos nagpa siya si Feng na umuwi sa kanyang mga magulang para alamin ang katotohanan, ngunit tumambad na lang sa kanya ang walang buhay niyang magulang. Biglang may pumasok na dalawang monghe at inakala nilang siya ang pumatay sa mga magulang niya. Pagkatapos inilibing niya ang mga umampon sa kanya na may bigat sa kalooban. Isang gabi, nang bumisita si Kiao Feng sa templo upang maibsan man lang ang dinadalang lungkot, nadatnan niya doon ang elder ng monghe na si Zuan Shu na wala ng buhay. Ilang saglit pa, may isang monghe ang nakakita naman sa kanya kaya inakala nitong siya ang pumatay sa monghe. Dahil dito, tinugis siya ng lahat ng monghe. Tumakas si Kiao Feng sa bubungan, at napansin niya ang isang monghe na sinubukang nakawin ang mahalagang libro ng templo, at paniwala ni Feng na siya ang nasa likod ng pagpatay kay Zuan Shu. Ngunit ang monghe na ito pala ay isa talagang babae na nagngangalang Azu na nagbabalat kayo. At dahil sobra itong napinsala sa pag-atake ng kalaban, napilitan si Kiao Feng isama ang babae sa kanyang pagtakas. Kalaunan sa gabing yun, sinubukan ni Feng gamutin ang sugat ni Azu, ngunit hindi umubra ang kanyang kapangyarihan. Tinanong niya kung bakit niya gustong nakawin ang libro. Tugon ni Azu na napagutusan lang daw siya ni Morongfu. Dahil sa malalang pinsala ni Azu, napilitan siyang dalhin ito sa doktor na nagngangalang Shu Muhua. Habang nasa biyahe, unti-unting nagkakamabutihan ang dalawa. Inihayag nila sa isa't isa ang kanilang pangarap na mahanap nila balang araw ang tunay nilang pagkatao at pinagmulan. Inihayag ni Feng ang pagkamatay ng tinuring niyang kapatid at nalulungkot siya dahil siya ang pinagbibintangan. Sinabi naman ni Azu na naniniwala siyang inosente si Feng at isa siyang mabuting tao.
Samantala, sa Heroes Gathering Manor, naroon ang lahat ng elders at kasapi ng sekta ng mga pulubi. Pinag-usapan nila kung paano mapapatay si Qiao Feng na tinuturing nilang traidor. Di nagtagal, dumating na si Qiao Feng at walang takot nitong kinumpranta ang mga elders. Nagmungkahi siyang pagalingin nila si Azu, ngunit tulad ng inaasahan ay tinanggihan nila siya. At upang patunayan ang kanyang dedikasyon para kay Azu, isinakripisyo ni Qiao Feng ang kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ni Azu. Pinasok niya na si Azu sa klinika ng doktor para gamutin. Pagkatapos sinimulan niya ng putulin ang relasyon o anumang ugnayan niya sa kanyang sekta sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Matapos ang isinagawang ritual, tuluyan nang naputol ang ugnayan niya sa kanyang mga kasekta, kaya dahil dito tinambangan nilang lahat si Qiao Feng. Sa kasamaang palad si Feng ay napuruhan ng husto nang saksakin siya ni Zhu Muhua at Elder Bai. Bago pa siya tuluyang patayin ng buong sekta, isang misteryosong lalaki ang nagsagip sa kanyang buhay at pinatay nito ang karamihan sa mga kalaban ni Feng. Naiwan si Azu at papatayin na sana siya ni Lady Ma, ngunit pinigil naman ito ng doktor na sinasabing kailangan nila siyang mapanatiling buhay upang bumalik si Qiao Feng. Samantala si Qiao Feng ay pinagaling ng misteryosong lalaki. Nang magising si Feng, pinahayag niya ang pasasalamat sa lalaki at tinanong ang pagkakakilanlan nito, subalit tumanggi itong magsalita. Gayunpaman ay nabanggit nito na ang mga magulang daw ni Feng ay mabubuting tao. Balik kay Azu, tuluyan na nga siyang gumaling ngunit hindi siya pinayagang umalis ng matanda. Kaya naman sa gabing yun, nagbalat kayo si Azu bilang si Shu Muhua nang sa ganun ay makatakas siya. Nagawa namang maisahan ni Azu ang mga gwardya ngunit maya-maya lang ay nasalubong niya mismo si Dr. Shu. Dahil dito sinunggaban niya ang doktor sabay sinunog ang buong templo. Kalaunan bumalik si Feng sa templo pero bumungad sa kanya ang magulong estado ng lugar. Ilang saglit pa ay dumating si Morongfu at inaya si Feng na sumapi na ito sa kanyang hukbo, subalit tinanggihan ni Feng ang alok sa pagkaalam ng maruming pagkatao ni Morongfu. Nang sabihin nito na alam niya kung nasaan si Azu, sinundan siya ni Qiao Feng. Kalaunan napadpad sila sa gitna ng sandstorm. Napansin ni Feng ang sundalo ng Song na pinapahirapan ang mga citizen ng Khitan. Hindi niya masikmura ang pang-aabuso kaya pinatay niya ang mga sundalo para iligtas ang mga kawawang Khitan. Matapos nito, nagtungo si Feng sa lugar kung saan siya inabandonan noong sanggol pa at doon ay nagkita silang muli ni Azu. Pinangako ni Feng kay Azu na tutulungan niya itong mahanap ang tunay niyang magulang, pero bago yun, nakiusap muna siya kay Azu na tulungan siya nitong hanapin ang leading big brother na responsable sa pagpatay sa kanyang mga magulang noong sanggol pa siya. Sumang-ayon naman si Azu at pinagplanuhan nila agad ang gagawin. Pagsapit ng dilim, nagpanggap si Azu bilang si Lady Ma at kinausap nito si Bai Shijing upang alamin kung saan matatagpuan ang leading big brother. Subalit lingid sa kaalaman ng dalawa, batid na pala ni Bai Shijing na ang kausap niya ay si Azu na nagpapanggap bilang si Lady Ma, kaya nagsinungaling siya na ang emperor daw ng Bali na si Duan Zhengchun ang leading big brother. Paglabas ni Bai Shijing, agad niyang pinuntahan ang totoong Lady Ma at sinabing napakatalino daw nito. Dito rin inihayag na si Lady Ma pala mismo ang pumatay sa kanyang asawa at ibinintang lang nila ito kay Qiao Feng. Agad nagtungo si Feng at Azu sa Mirror Lake upang harapin si Duan Zhengchun. Pinatuloy sila ni Duan Zhengchun sa kanyang tahanan. Naisip ni Qiao Feng na ito na ang tamang pagkakataon para makapaghiganti. Sa loob, nagkaroon ng pagtatalo si Duan Zhengchun at kanyang asawa habang nakikinig naman si Azu sa gilid. Sa kanilang argumento, nabanggit ng babae ang patungkol sa sanggol na inabandonan niya noon, at dito napagtanto ni Azu na siya ang tinutukoy na inabandon ng sanggol dahil sa pendant na suot niya ay tugma sa pinag-uusapan ng mag-asawa. Gayunpaman, hindi pa siya handang aminin ito at nagpas siyang umalis. Kinagabihan, dahil sa alam na nga ni Azu na si Duan Zhengchun ang biological father niya, sinubukan niyang pigilan si Qiao Feng sa plano nitong pagpatay sa kanyang ama. Pero sa kabila ng ginawa niya, nanatili pa rin si Feng sa kanyang misyon na patayin si Duan Zhengchun. Maya-maya, nakahanda na si Feng harapin si Duan Zhengchun upang patayin, subalit hindi niya ito natagpuan sa kanyang palasyo. Pagbalik niya sa kanyang bangka, nagulat siya dahil hinihintay na pala siya doon ni Duan Zhengchun.
Sa tindi ng kanyang galit, hindi siya nagalinlangang patayin si Duan Zhengchun sa pamamagitan ng signature technique na 18 Dragon Pump. Gayunpaman sa kanyang sorpresa, ito pala ay si Azu na nagpanggap bilang si Duan Zhengchun. Inihayag ni Azu na si Duan Zhengchun ang tunay niyang ama kaya nagawa niya ito. Pagkatapos inihatid ni Qiao Feng ang labi ni Azu sa mag-asawa kung saan dito na rin nila nalaman na si Azu ang inabandona nilang anak noon sa pamamagitan ng pendant. Inamin ni Duan Zhengchun na hindi siya ang leader ng Big Brother na pumatay sa kanyang mga magulang noon. Sinabi niya pa kay Qiao Feng na ginagamit lamang siya ni Bai Shijing at Lady Ma upang ipapatay nila siya sa kanya. Dahil dito lalong nagalit si Feng nang mapagtanto niyang pinaglalaroan lamang siya ni Bai Shijing at Lady Ma. Kalaunan kinumprante ni Qiao Feng si Bai Shijing at Lady Ma kasama si Azi na kapatid ni Azu. Nalaman ni Qiao Feng mula kay Bai Shijing na ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Murong Fu. Ilang saglit pa ay dumating na si Murong Fu kasama ang kanyang hukbo at pinatay nito si Bai Shijing at Lady Ma. Walang takot namang hinarap ni Qiao Feng at Azi ang puwersa ni Murong Fu. Pagkatapos nagtuos sa matinding tunggalian si Qiao Feng at Murong Fu. Sa isang punto sa kanilang labanan, si Qiao Feng ay halos mawalan na ng malay, ngunit nagawa niya pa ring bumangon at talunin si Murong Fu matapos nitong maalala ang mga itinuro ng kanyang Shaolin Master noong bata pa siya. Matapos ang labanan, dumating ang buong sekta ng mga pulubi at umalis na si Qiao Feng sakay ng kabayo. Sa huling eksena, si Murong Fu ay binuhay ng kanyang ama na si Murong Bu. Nagtapos ang pelikula kung saan binisita ni Murong Bu ang misteryosong lalaki na nagligtas kanina kay Qiao Feng at ito pala si Qiao Yuanshan, ang ama ni Qiao Feng, na nakaligtas mula sa pag-atake noon ng leading Big Brother 30 taon na ang nakalipas, habang ang asawa niya naman ay namatay at inabandona niya ang sanggol na si Qiao Feng. Siya rin ang pumatay sa mga umampon kay Qiao Feng at sa monghe na si Xiao Yuanshan.